So, isa po na mga bagay na inyong i-adjust pag lilipat po kayo dito sa Canada ay ang iba't ibang season, spring, fall, summer at saka winter. So, pag summer talaga mainit din, pag spring tag-ulan, pag fall napakaganda ng panahon at tamang-tama lang ang weather. Pag winter naman, depende, every year is different. May winter na less lang. Para ngayong year na to 2024, parang late na dumating ang snow. So ayun po, yun po ang inyong dapat paghandaan, na ang pag-adjust ng iba't ibang season ng panahon dito sa Canada, na kung nagbabalak po kayong pumunta dito. So yan po ang isa sa mga bagay na dapat inyong paghandaan. Kung lamigin kayo, pwede naman, meron namang mabibili na mga winter jacket at saka gloves na pwede ninyong magamit. So gusto ko lang i-share kasi para makita ninyo ang real life situation dito sa pag-handle ng harsh weather. So, pero ako ini-enjoy ko talaga ang iba't ibang klase ng temperature namin dito. Kahit ako lang mag-isa, kahit minsan isipin pa nila, "Hoy, ang babaeng ito lumalabas, ang lamig-lamig." Pero ako, sabi nga, we have to enjoy every season, every moment of our life. Kaya yan lang po ang gusto kong i-share sa lahat ng mga kababayan na gustong pumunta dito sa Canada. Ito ang isa sa mga inyong i-adjust ang weather dito, lalo na pag winter, sa pagdadrive at saka sa pagkukommute. Ako po, naranasan ko ring mag-commute dito sa Canada ng winter. Nag-start po ako magtrabaho dito winter time, as in December 19 ako nag-start. So kinaya ko naman yung pagko-commute from Edmonton to Nesque, to Leduc. So maaga pa akong nagigising, 4:30, tapos ihatid ako ni Miles sa train station sa Nate, tapos magte-train ako papunta ng Century Park, tapos from Century Park magbabas naman ako ng connecting papunta ng Leduc. So isa sa mga naranasan ko yung nag-breakdown ang train, tapos -40. Gusto ko nang umiyak at umuwi, at iniisip ko, bakit pa ako pumunta sa Canada? Kasi bago ako pumunta ng Canada, nasa Dubai ako. So ang temperature naman namin doon is open temperature, +55. Tapos pupunta dito sa Canada naman na -55 or -60. Depende pa kung may wind chill. So ayun, sa awa ng Diyos, lahat po noon, na-survive ko naman yung 6 months na pagkukommute na maaga pa, gugising 4:30. In my entire career life, hindi ko naranasang gumising ng 4:30 para lang pumunta sa trabaho kahit sa Pilipinas. Pero dito sa Canada, naranasan ko po. Ayun. So, lahat naman na-survive ko, nalampasan yung challenge na yon. Tapos gusto ko rin i-feedback na nung time na yon hanggang tuhod ang snow. So pag nag-aabang ako ng bus, tinatawagan ko ang City of Leduc. Tapos ini-inform ko kung ano yung bus station. Sinasabi ko sa kanila na makapal na yung snow. So for my safety, pwede ba nilang linisan? Aba, the next day nga, malinis na. So ayun, kudos sa City of Leduc transportation, at maayos talaga sila mag-action. Tapos napaka-friendly din ng mga bus driver, kasi most of the time, nung time na yon, it was 2019 to 2020. So COVID time, talaga namang hindi na ako, pag makapal ang snow, hindi na ako binababa sa bus stop, kundi
pinababa na ako talaga sa harap ng trabaho namin, ng trabaho ko. So ayun, na isa sa mga blessing. Kaya lahat po tayo na nangangarap na pupunta ng Canada, makukup up po natin ang mga life challenges dito. Kahit saan naman po tayong bansa, kahit sa bansa natin sa Pilipinas, may mga challenges din. So nasa sa inyo na lang kung ano ba talaga ang pangarap ninyo. Kung pangarap nyo talagang pumunta ng Canada, so kakayanin ninyo ang lahat ng mga pagsubok at mga challenges dito. Kaya yun lang ang ma-share ko sa inyo. So sa ngayon, actually napadami na ako ng kwento. Ang gusto ko lang ikwento is ang pag-a-adjust ng panahon. Kaya ito talaga naglabas ako at pinakita sa inyo na ayan, hindi ako nag-gloves para makapag-video. Kaya pa naman. Negative 12 yun kanina. Hindi ko lang tiningnan kung ano with windshield. So pinagpapalit-palit ko lang yung kamay ko para hindi mag-froze ang aking kamay. Para lang makapag-share sa inyo. Tapos, actually itong, yan cover na cover naman ako ng jacket ko. So, ayan. Kaya po, yan ang gusto kong i-share sa lahat ng mga kababayan na gustong pumunta dito sa Canada. Though naghihigpit na ang Canada ngayon, pero lahat naman is may paraan at imposible kung talaga namang kayo ay nakalaan or nakadestino na makarating dito ng Canada. Kasi po, actually parang ang Filipino na ang third fastest immigrants dito sa Canada. Yun ang nakita ko. So ayan po share ko sa inyo ngayong araw na to at maraming salamat. So kung nagustuhan nyo po yung sharing ko about sa iba't ibang weather at kung paano i-handle at sa kapag-share ng aking experience dito sa Canada, how to handle the different seasons of weather, paki-like and subscribe nyo naman po or mag-iwan po kayo ng comments kung ano pa yung mga topic na gusto ninyong i-share ko sa inyo as bilang immigrant dito sa Canada. Baka meron ako mga topic na hindi ko naiisip na meron pala kayong katanungan at kung alam ko naman po ang sagot, ayun po, sasagutin po natin. Kaya po, sa susunod ulit at maraming salamat sa inyo. Huwag niyo pong kalimutang bisitahin din po ang aming Facebook page as M&M Adventures. God bless everyone. Lagi po nating tandaan that we can do all things through Christ who give us strength. Yun po. Yan po ang isa sa mga nakatulong sa akin dito sa pag-deal ng life sa Canada. God bless everybody and see you on my next video. Bye!